Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkalamdaran. Sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Allen T. Paredes, at sa pangalan po ng aming Wing Commander, si Brigadier General George Blanco, mga kaibigan, ako po si Colonel Jerry Zamudio. Muli pong sumasayang papawid gamit po ang malakas na signal ng anim po nating partner na station dito po sa Central Luzon ng 792 kHz DWGV AM. Diyan po sa Metro Manila, DWDD Armed Forces Radio. Diyan po sa Lucena ay DWLC. At diyan po sa Lipa ay 99.9 GVFM. At diyan po sa Batangas ay ang Balisong Hot Radio. And sa Cebu ay ang DYMR. Bueno mga kaibigan, yung programa po natin ngayon ay para po sa mga ipinagmamalaki natin at mga ginagalang na mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, mga OFW. At sa programa pong ito ay kasama po natin si Director Chi Umandap. Kaya lang ngayon ho ay nagpaalam muna ho kasi meron lang hong emergency dyan sa Lipa. Kaya ang ating pong bisita ngayon at yung mga co-host niya ay ipapakilala po ni Alden. Pero ako na siguro ang magpakilala kay Benji Durango kasi po yan ay partner po natin sa UP Pilipinas. Yan po ay dating announcer po sa DWWW. Ngayon ay nasa opisina po ni Secretary Andanar. At nandiyan din po si Fe Nico Demos. Yan po ay mga matagal na pong tumutulong sa ating mga OFW. Nandiyan din po si Bong David, directly galing po sa the Netherlands. No? Yan ay everyday nag-participate sa aking programa yan. So Alden, pwede bang ikaw na yung magpakilala sa ating ginagalang na bisita ngayon, si Alden Istolas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng tigapakinig at nanonood sa ating programa. Maraming salamat, Colonel Jerry. Ngayong gabi at matutunghayan po natin at mapapakinggan natin ang ating bisita galing sa POEA. Walang iba kundi si Director Mabel Gorospe ng POEA Repatriation and Assistance Unit. I think kasama na natin siya. Ma'am. Opo, magandang gabi po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Ayun, si Director Mabel ng POA Repatriation and Assistance Unit. Hello ma'am, kumusta po kayo? Ano na po ang nagaganap sa ating departamento ngayon? Ay, mabuti naman po kami. Patuloy po ang aming pagseserbisyo, lalo na po yung mga ating mga OFW na nagkakaproblema po sa kanilang job site. At yung mga, gayon naman po yung mga na-repatriate na natanggal sa trabaho dahil sa pandemic. So, ang mga serbisyo po nating pinagkakaloob sa kanila, meron po tayong, pag nasa job site sila, yung monitoring po of the assistance by their recruitment agencies dahil ang POEA po ang ahensya na merong kinalaman sa pagre-regulate ng mga recruitment agencies at alam naman natin na ang mga agency na ito ang pangunahing may responsibilidad sa pagmomonitor sa kalagayan po ng kanilang mga pinaalis na mga OFW. So sa mga ganitong panahon ay dapat masinsinan ang kanilang pagmomonitor kung ano nangyayari sa kanilang mga pinaalis na workers. Meron din po tayong assistance, kagaya ng repatriation kung kailangan pong umuwi, ay yan din po ang ating pinafacilitate through the recruitment agencies din and the employer. Dahil dito po rin nagpapa-accredit ang mga employer. So tayo po ang nagtumutulong para mapauwi ng mas mabilis ang mga kailangang umuwi.
Ayun Ma'am, din, nakauwi na po yung conciliation services naman. Kung meron silang mga reklamo, hindi natanggap ng sweldo, ang benepisyo, pwede rin po silang magpatulong dito para makasimula ng kanilang pag-claim kung ano man ang dapat na hindi nila natanggap. Yun po. Yes, ma'am. Ma'am, sa ngalan po ni Doc Chi Omandap na sana siya yung nandito, lubos-lubusin ko na rin pong magtanong, ma'am, sa mga katanungan ng ating mga kababayan na sigurado na nag-aabang din sa mga sagot ng POA. Ma'am, sa repatriation, sa ibig sabihin ng repatriation, ano po yung tunay na definition ng repatriation? Kasi naririnig po natin, ma'am, ang repatriation sa mga nasawi. Meron din ngayong pandemic, yung mga umuuwi pag may mga digmaan, yan din, naririnig din natin ang repatriation. Ano po yung repatriation na tinatawag, ma'am? Repatriation po, ang ibig lang sabihin ay ang pagpapauwi sa mga OFW na nagkakaroon ng problema at kailangang umuwi. Yung mga tinatawag nating distress. Or kahit na hindi distress, kung finish contract na siya, kung minsan yung employer ayaw pang bigyan ng exit visa, ayaw pauwiin. Pero karapatan mo namang umuwi na kung nakatapos ka na ng kontrata. Wala naman pong karapatan ng employer na pigilan ka pang umuwi kung ayaw mo nang mag-renew ng iyong kontrata. So, yun po ang hindi lang po yung buhay, pati po repatriation of remains ay ina-assist din po namin. Tama-tama po yun, ma'am, kasi may mga napaparating po sa ating mga katanungan at mga dulog ng ating mga kababayan na nagtatanong din tungkol sa mga mga employer na ayaw bigyan ng exit visa, lalo na yung mga may medical na assistance na kinakailangan ng repatriation. Ano po yung proseso natin dyan, ma'am? Ay, yun po, kung kaya ng worker na punta sa kanilang pinakamalapit na polo, yung Philippine Overseas Labor Office o yung Philippine Embassy, pwede po silang doon mag-request for repatriation, mag-file ng request. Kung hindi naman po, halimbawa dinidetain yung domestic worker, hindi makaalis o masyadong malayo, pwede rin pong sabihan niya yung kanyang mga next of kin, yung kanyang mga kamag-anak, na pumunta lang sa pinakamalapit na opisina ng POEA, ng OWA o ng DOLE para po maiparating yung kagustuhan ng OFW na mapauwi. At pag natanggap po namin yon, syempre titignan, i-evaluate kung talaga bang may pangangailangan na na umuwi yung tao, dahil syempre bilang POEA po, pinapangalagaan din namin na respetuhin din ng mga OFW yung kanilang kontrata, kasi pumunta ka doon para sana makapagtrabaho at dapat tapusin mo yung iyong kontrata. Pero kung meron pong rason, halimbawa sinasaktan o nagbabiolate sa contract, hindi pinapasahod, or hindi pinapasahod or binabantaan ng hindi maganda, halimbawa may sexual harassment, meron pong karapatan na humingi ng maialis doon sa amo na yon yung ating worker at mapauwi na sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ma'am, kasama din po natin si Mr. Bong David at saka si Mr. Benji Durango at mga kasama pa natin dito sa ating programa, ma'am. Mga sir, baka pwede kayong magtanong din kay Dr. Mabel. Yes, ma'am. Magandang gabi po sa inyo, ma'am, Madam Gorospe. Benji Durango ng yes po, Communications Department po ng Malacanang under PCOO. Nabanggit niyo ho kanina yung tungkol po dito sa kontrata ng kontrata ng ating mga OFWs at yung especially mga na marirepatriate at mapapabalik dito sa ating bansa. Baliktarin lang po natin, madam, kasi may mga reporting po kami natatanggap na meron naman po mga OFWs na nung sila'y abutan ng lockdown. Yung pagtatapos ng kanilang kontrata, naabutan ng lockdown sa ibang bansa. Ang nangyari naman po, yung kanilang mga employer, pinagtuloy sila ng kanilang trabaho doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Kaya lang,
wala na silang kontrata. May nakikita ho ba kayo na complication or po pwedeng negatibong po pwedeng mangyari sa kanila na sila ay nagtatrabaho ngayon ng walang kontrata? Ay, opo, kasi of course sa ating normal na pagkakaalam, kung ikaw ay hindi umuwi ng takdang araw na matapos ang iyong kontrata at nagpatuloy ka, pumayag ka na magtrabaho pa, ipagpatuloy ang iyong patrabaho, parang implicit na nagre-renew ka under the same terms of terms and conditions of your previous contract. Pero ang mas maganda po yun, doon, gawan mo ng paraan din sana na makahingi ka ng panibagong contract na maisumiti mo rin sa polo, sa pinakamalapit na embassy ng ating bansa. Para meron ka pong record na nandoon ka pa. Opo. So ibig sabihin, madam, ibig sabihin po kung in good faith din naman itong si employer na pagtrabahuin continuously ang kanilang empleyado at gayon din si pumapayag din W, yung empleyado. Pwede nilang ituloy ang kanilang agreement, pero kailangan lang as soon as possible maayos muli yung recontract ni OFW. Opo, dahil lalo na po nung kasagsagan ng COVID ay marami pong nagka-problema ng ganyan dahil sa kakulangan nga po ng flights ay hindi talaga makakuha ng flights agad-agad kung hindi yung mga chartered na ini-initiate ng embassy. Ito'y unahan naman dun sa mga talagang kailangang makauwi. So kung may trabaho ka pa at gusto ka pa namang pagtuloyin ng inyong employer, ay napakaganda po at pwede ka pa namang kumita habang inaantay mo na magkaroon ng available flight or kung kailan mo matapos. Kasi depende na sa usapan nyo doon dahil kung ayaw mo naman ng isa pang panibagong another 2 years kasi 2-year contract po usually, you can always say na isang taon na lang po ang gusto ko o isang buwan, pwede po namang pag-usapan yun. Madam, makiki-update na lang din po ako. Kamusta po ba? Kasi nung mga unang araw, unang period nitong lockdown at ang especially nung repatriation ng mga OFWs, syempre, hindi naman maiwasan. Nagkaroon ng konting kaguluhan, nagkaroon ng konting kakatuhan, kailan, paano sila magpaparepatriate. Yung sitwasyon ba noon hanggang ngayon ganun pa rin? Marami pa rin ba ang gustong umuwi, makauwi ng bansa? Ay sa pagkakaalam ko po ay hindi na kagaya nung dati at nakakatuwa naman na karamihan nung kasi noon ang pinakamarami pong nagre-request ng repatriation yung sa Middle East. Pero yung mga bansang ito ngayon ay parang nakontrol naman na yung COVID pandemic doon sa kanilang bansa at kagaya natin sinisikap din nilang ibangon yung kanilang mga business. Yung mga nagsara na talaga, ito yung mga nirepatriate natin ng sapilitan, yung mga chinarter po ng DFA at ng embassy at ng polo. So, ngayon po wala na kaming masyadong natatanggap. Yun na lang naman pong mga normal na gustong umuwi kasi may problema sa amo, halimbawa, or mayroong violation sa kontrata. Anyway, sa bagay na yan, ma'am, maraming salamat at salamat po sa inyong serbisyo at mabuhay po kayo. At kung meron man na, siguro talagang napakarami yung trabaho but still, nagawa po ninyo ang inyong pong responsibilidad sa atin po mga kababayang OFWs. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you po, Sir Ben. Ayun po, si ating kasamang Benji Durango na may Christmas na ang kanyang background. May tanong po ata si Ma'am Mafe Nicodemos. Okay, magandang araw po. Yeah, Ma'am Maybel. Ben pa yung isang guest, sir. Ito si Glacy Kiban. Hello, Glacy, open ka kasi ito yung humingi sa atin ng tulong. Ang sabi na wala na ba? Humingi siya ng tulong. Ito na pala. Ang sabi niya, may problema yung kanyang kapatid. Kapatid, Glacy? Kapatid mo? Tapos biglang ngayon nakakulong na pala ito. Yan. Siguro, Glacy, magkwento ka ano yung nangyari dun Ma'am sa... Mafe?
Ma'am Yeah. Mafe, Opo. ilayo lang natin yung mouthpiece natin ng konti. Yan, Yeah. yes, ma'am. Kwento mo nga, Miss Glacy, kung ano yung nangyari sa kapatid mo, bakit siya nakulong? Glace? Nag-freeze data si Glacy Oo. Kiban. Oo. Kasi ito, Ma'am Maybel, Hello? yeah. Ayun. Ayan, Ma'am Glacy. Ma'am Glacy, go ahead po. Ma'am, hindi tayo narinig. Ang sinasabi ng kapatid dito, Sir Alden, parang na-frame up siya. Nung nalaman nito, Ma'am Maybel, nakakulong na eh. Si Hello? Glacy Kiban, Opo. nasa Pilipinas po siya, kamag-anak po siya. Kapatid Opo, po opo. ng mga biktima. Ayan, nandiyan na po yata si Ma'am Glacy. Ma'am Glacy, Glacy, ano po kwento nangyari mo. sa kapatid mo? Good evening po, opo. Go ahead. Yung kapatid ko po nasa Qatar, ang finish contract na po niya is July 2020. 2 years na po siya doon. So, nagtatanong po siya sa amo niya, since na hindi daw po pwede kausapin yung lalaki, sa amo po niya na babae siya nagtatanong. Sabi po sa kanya, nung August, hindi pa daw po siya makauwi kasi wala pa pong biyahe from Pinas to Qatar sa kapalitan daw po niya. Ayan, tapos nag-antay na naman po siya ng ilang months. Then siguro mga na naman po, September yata or September, tinanong na naman po niya na, "Ma'am, kailan po uwi? Gusto ko na pong umuwi," sabi niya. So ang sagot daw po sa kanya, she is a good kadama. Kaya ayaw daw po muna nila umuwi si ate ko. Gusto na po talaga umuwi ng ate ko. Tapos eto na po ngayon, nagkasakit na po mama ko, sinend namin yung pictures. Tapos sinend na po ng ate ko yung pictures ng mama ko. Sabi ng ate ko, baka payagan na daw siyang umuwi. So sabi naman ng amo niya, December, October 28, nagchat po ate ko. Sabi daw ng amo niya na uuwi na daw po siya ng December. Ayan, so nag-antay po siya. Ngayong December naman po, kasi hindi pa po, December 5 dapat ang sahod po niya. So chinat na po niya yung sir niya, na sabi niya, "Sir, I'm so sorry kung chinat kita. Gusto ko na pong umuwi kasi na-miss ko na rin po yung mga kids ko. I-update niyo po kung kailan po ko uuwi." Ayan, tapos kinabukasan po, hindi daw po siya pinapansin ng amo niyang babae. Tapos, nalaman na lang po namin, nagka-chat ko pa po siya nung Tuesday. Kausap niya rin po actually yung agency niya. Sabi ng agency niya, i-forward daw ng ate ko yung number ng amo niya, tinawagan. Sabi ng agency, "Ate, kinausap ko na amo mo." Sabi ng amo mo, mag-uusap daw sila mag-asawa. Ayan, so nalaman ko na lang po ngayon, kanina po, na nakakulong na daw po ate ko. Sabi doon, nag-post kasi yung kasama niya sabay nakatulong din. So nag-post, kaya nalaman po ng mga kaibigan, tapos sinabi po sa akin, sabi po doon, nawawalan daw po ng aamo nila ng 20K Qatar dollar po. So nagkakahalaga ng million daw po yun. So yung ate ko po daw, nandun daw po nakakulong. So yun na po yung nangyari. So, bale, ang nangyari, parang pinagbintangan na nagnakaw ng 20,000 Qatar riyals. Yung ate mo, Yun kaya po. siya nakulong. Opo. Ano po ang pangalan ng ate mo po? Rona Lelex Kiban. Ano no? Rona Lelex Kiban. Iban. Kiban po, Q-U-I-B-A-N. Q-U-I-B-A-N? Opo. Iban. Opo. Sinong agency po na nagpalis sa kanya dito sa Pilipinas? Alam niyo po kung sinong nagpalis sa kanya na agency dito sa Pilipinas? Ma'am Glacy? Hello? Hello po, opo. Alam niyo kung anong agency niya po na nagpalis sa Pilipinas? JVR Placement JV. Company Incorporated. Opo. Opo. Sige, ganito po ang gawin natin kasi kung ganyan po na parang criminal case yung kaso ng kapatid mo dahil pag nanakaw yan eh. So malamang nasa police station siya. Ang may trabaho kasi pag ganyang kasong kriminal ay ang Philippine Embassy o yung Assistance to Nationals. Pero pwede nating maipaalam yan doon sa Qatar Polo at OWA para po ma-alerta nila na merong nakakulong na worker doon sa sa police station or kung saan kulungan po ng
kung saan nakakulong yung yung inyong kapatid. Ang POEA din po ay susulatan na po namin ng JBR, na yung deploying agency, at ipapaalam namin na may problema ang inyong kapatid at dapat sila ay makipag-ugnayan sa kanilang counterpart. May agency po sila doon, yung Opo. Foreign Recruitment Agency, para Opo. siyang umayos ng kung ano ang kailangan gawin para makauwi na yung inyong kapatid dahil tapos na yung kontrata niya eh. Opo, opo. Mm. Opo. So ganun po ang gagawin natin. Susulatan po namin yung JBR para makapag-coordinate na sa kanyang counterpart dun sa Qatar na makipag-ugnayan na sa Philippine Embassy at sa employer kung anong kailangan ba ng employer. Baka ginagawan nga lang ng rason. Marami po, madalas pong mangyari yan sa Middle East. Opo, opo, Kung gusto opo. nila yung kanilang housemaid at ayaw nilang pakawalan, ay ganyan ang ginagawa ay sabi nga nila, I will make problem for you. Oo Yeah, nga po. madalas pong gawain ng mga Arabo yan at mga Opo. Middle Eastern employers. Ma'am, usually, may tatanong lang po ako, Ma'am Mabel. Opo. Usually, yung abogado po, manggagaling po ba sa Philippine Embassy sa Qatar? Hindi pa naman po kailangan ng abogado at this point kasi kung nandun pa lang siya sa police station, ay alamin nila kung anong status. Kung talagang merong kaso na final, ay yun ang kailangan bigyan ng abogado. Pero kung kadalasan po yung ganyan, gusto lang nung employer na makipag-areglo kung sino man. At kung madalas, naghihingi sila ng bayad, ganon, maybe a certain amount para ma-release nila yung yung housemaid. Parang pagkapirahan lang ba, ganon. Pero madalas hindi pa naman nakakasuhan formally sa korte pag ganyan. Kailangan lang mag-usap-usap sa police station muna usually. Pero papagit na po ba ang Philippine Embassy sa pag-uusap po, lalo na pag humuhut-hut, ika nga, yung employer sa kanyang employee? Ay dapat po kasi para naman may kasama yung ating kasama ang POLO, OWA, lalo na ang OWA. Pag mga ganyang cases ay dapat nandoon din sila para ito kasing POLO ay medyo kinakatakutan nung agency rin doon dahil doon sila nagpapa-accredit ng dokumento. So pwede na niyang manduhan na ayusin yan at gawa ng paraan kung ano man ang gusto ng employer para ma-release yung tao po, yung Ma'am, last question. Kung sakaling ang agency ay hindi kumilos para tulungan ang kanyang ang trabahador, ano po yung pwedeng gawin sa agency na yon? Primarily or initially? Opo. Pwede po namin isuspinde ang lisensya ng agency. Yun po ang kayang gawin ng POEA. Okay po, ma'am. Ma'am Glacy, may katanungan po ba? Ayan, so tanong ko lang po kung mga anong araw or ma-actionan ba kaagad yung ate ko? Ay bukas na bukas po masulatan na ang POEA siguro kahit tawagan ko din. Pero kailangan kasi may sulat para may formal po na ebidensya tayo. At kung hindi sila gumalaw at gawaan ng magbigay ng assistance na kailangan, dapat i-report nila kung ano yung ginawa nilang aksyon para mapauwi yung inyong kapatid, ay nagre-recommenda po kami ng administrative sanction sa kanilang agency. Ma'am, malaman ko lang, sorry sir, malaman ko lang. Sino ang unang nakakaalam kapag may mga ganyang kaso ng OFW na nakukulong? Is it the government, POEA, or yung agency? At sino ang unang-unang dapat na umasikaso at gumawa ng initial solution para dito po?
dapat po yung agency kasi sila nga yung inaasahan sa kagaya ng binanggit ko kanina, sila yung may responsibilidad to monitor the status and condition of their deployed workers. So, especially yung ganyang, ang tawag namin dyan, incident report, significant incident report. Kung merong ganyan kasi, significant yan dahil nakakulong yung tao, importante yan na kailangan ma-actionan. So, sa pamamagitan ng kanilang pagmamonitor, dapat nalalaman nila na merong nakakulong na worker nila at gagawa nila dapat ng paraan at i-report sa amin kung ano na ang kanilang nagawang assistance o solusyon sa naging problema. But of course, meron pa ring responsibility dito si OFW na ipaalam kung ano ang nangyayari sa kanya on ground. Tama po ba? Ay opo, kung meron siyang paraan na maisabi rin sa ating embahada o sa polo o kahit sa agency niya initially kasi madalas po yung mga housemaids ang meron silang telephone number, yung agency nila doon sa job site. So may paalam niya sa agency niya para ano po matulungan. Dapat ang agency doon sa Qatar ay lumapit sa Philippine Embassy para matulungan ng ATN unit doon, yung Assistance to Nationals Unit, masamahan doon sa police station. Oo, at malaman kung ano ang dapat gawin doon. Kaya ako lang naman naitanong yan, ma'am, kasi para at least malinaw natin ang connotation ng ibang mga kababayan natin sa ibang bansa na iniisip nila na may nangyayari na sa akin dito, wala pang ginagawang aksyon sa akin ng gobyerno. Yung pala, somehow merong miscommunications or sabihin nating walang communication between them at saka ng government or ng agency, ano, na kanilang kung saan sila napapabilang. So kinakailangan lang talaga dito is tamang communication from them. Maraming salamat, ma'am. Ayun. Ayun, Ma'am Glacy, ibibigay namin ang contact number nyo at saka yung kumpletong detalye o impormasyon para kay Rona Lelex, kay Ma'am Mabel Gorospe. Ayun, parang may... Yes. Sir, pahabol, isang kaso pa to from Saudi Arabia. Sir, sandali, para matapos na ako. Oh, sige ma'am, sige ma'am. Kasi ito, Saudi Arabia po ito. Ang tanong niya, Ma'am Mabel, sabi niya, 13 years na po ako rito. Si Santiago po ito, sabi niya. 13 years na po ako dito, dire-diretso po. Ngayon, may benefits po ba akong makukuha kung sakali? Sabi niya. Kasi sabi po ng, pag umalis ako dito, wala na akong makukuha. Yun ang sabi niya. At nung ibinigay daw niya yung papers niya para sa exit, sabi ng amo niya, hindi daw niya to alam. Hindi ko yan alam, sabi niya. Inayawan daw. 13 Ay, years yung siyang parang end of service benefits. Ano po ba kasi sa bahay din? Hindi po. Ano naman po ito sa construction work. Construction worker. Opo. Sa Saudi po ito, ano? Opo. Diba? Opo, depende kasi kung anong nakalagay po sa kontrata. Kung sa kontrata meron entitled sila sa end of service benefits, ay dapat meron siya. Pero nasa batas din naman ng labor ng Saudi Arabia yan na magbibigay dapat. Kaya lang ang kadalasan po nagdedepende sa generosity ng employer. So, ibig sabihin, walang makukuha kung sakali. Pero tignan niya yung kontrata niya. Kung merong nakalagay, dapat i-demand niya na meron. Samantala, kasama na po natin si Dr. Chi Umandap, ang ating tunay na host dito sa UpUp na kasama ni Colonel Jerry. Director Chief, i-acknowledge ko rin yung presence ni Emil Carion ng Brigada FM. So yun lang. Thank you very much. Nakamute yata si Doc Chi. Doc Chi, nakamute ka ata. Anyways, may question po ba kayo kasamang Emil Carion? Well, sa kasalukuyan, wala pa po akong itatanong. Babatiin ko muna yung mga nakikinig at nanonood sa atin sa online, sina Viols Bis, Brenda Dagdag,
Romel Baldon at si Lande Diyos. Ayan, itong si Renya Daisy Cortez naman watching from Qatar. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. O, sige po, back to you, Sir Alden. Yes, sir. Si Sir Bong David naman ng Yes. Netherlands. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Good evening. Oo. Kamusta ang audio natin? Okay naman siguro, no? Okay naman, sir. Go ahead po. Good evening sa iyo, Sir Aldin, at kay, of course, kay Colonel Jerry Samodjo, kay Doc G, kay Partner Emil Carion, and of course kay Ma'am Mabel Gorospe. Sa ngalan po ng MCBO at ng Kamao sa Radyo sa CIS Media Philippines, ako po yung lingkod, Founder Bong David po, ano? Ma'am, meron na po sana akong idulog po sa inyo dahil nga po meron po isang kababayan po natin yung nananawagan para po sa kanyang tulong or ihingi na tulong dahil po siya ay nakulong ng 5 buwan. And then pagkalipas po ng 5 buwan, hanggang sa kasalukuyan, inabot na ho ng 6 na buwan, hindi pa rin po siya napapauwi ho ng bansang Pilipinas. Siya ho kasi ay nakulong sa Riyadh, Saudi Arabia dahil po sa reklamo po ng isang guest or yung kanilang customer sa restaurant na sinasabing nagnakaw raw ho siya ng $4 sa kanyang ATM. So napatunayan po yon sa korte na hindi po siya nagnakaw. And then, ang complaint niya ho kasi rito, yung agency niya ho, parang hindi ho siya inaasikaso. Ito ma'am, pwede niyo pong pakinggan yung kanya pong mensahe ni Sir Cedric Sian Nieves. Sir, pakisabi kay Ma'am Gorospe ng POAA ang inyo pong panawagan, sir. Naririnig ba, sir? Hindi masyado kasamang Bong. Ito, sir. Salita nga, sir, ulit. Hello po, magandang araw po. Okay na ba? Medyo mahina pa rin kasamang Bong. Oo, so medyo mahina. I think siguro ang gagawin ko na lang, ipo-forward ko na lang yung pakinggan mo na lang yung sasabihin ni Ma'am Mabel Gorospe, and then ipo-forward ko yung contact number mo or yung paano ka makipag-communicate kay Ma'am Mabel para matulungan ka na mapursigi ang agency mo at yung kung sino man ho yung maaring tumulong sa iyo sa ating pong Polo OWA dyan sa Riyadh. Ma'am Mabel, baka meron pa kayong gustong sabihin kay Sir Cedric? Opo, paano ba? Ibibigay ko na lang yung aking cellphone number siguro. O nasa Sige Saudi po, pa siguro siya. mamaya i-message na lang sa amin kung para personal ko na lang na i-forward dito, no? Pero sa mga ganitong problema ba, ma'am, bakit paano po natin bigyan po ng hustisya yung mga ganitong kapabayaan po ng mga agency na yung kanila pong mga pinapalis na OFW ay hindi po nila inaasikaso o pinababayaan po nila dahil napakarami po, no, kagaya nga ng nabanggit kanina na marami po tayong mga kababayang OFW na kahit ayaw na ho nilang magtrabaho o mag-renew ng kanilang kontrata ay pinipilit o parang pinipressure ho sila, ginigipit na mag-renew, no, para hindi sila makauwi. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang trabaho kahit ayaw na nila. Sino ho dapat panagutin ho rito, ma'am? Kasi ang OFW walang magawa kahit ayaw nila. Yung ganun pong pinipilit na ayaw nang magtrabaho, ayaw pang pauwiin. Ang gagawin po dapat doon, kagaya ng binanggit ko kanina, ay ipaalam nila doon sa kanilang kamag-anak na mag-file ng request for repatriation. Dito sa pinakamalapit na POEA, pwede rin po sa OWA, pwede rin sa DOLE, para maiparating po sa amin yung kagustuhan nilang umuwi. Kasi kung tapos na po talaga yung kontrata, kailangan pauwiin na sila ng kanilang amo kung ayaw na nilang magpatuloy. Ngayon po, yun ding pagpapabaya ng agency ay pwede din pong parusahan ng POEA dahil kagaya ng nabanggit ko kanina, they have the responsibility to monitor the status and condition of their worker and render assistance for any concern, any problem that may be brought to their attention. So yan po, kahit na anong sitwasyon, anong pangangailangan nilang
tulong ay kailangan nilang ipaalam sa kanilang agency at dapat sila ay asistihan. At kung nagkulang ng pag-assist ang kanilang deploying agency, meron pong kaparusahan yan dito sa POEA. Yes, ma'am. So for example, ma'am, kasi meron po akong kaso na hinahawakan, no? Ang agency ho ay nalaman niya na nagsumbong sa programa ko yung OFW. Ang nangyari ay una silang nilapitan, subalit parang baliwala lang, no? Pero sa ngayon, nasa Pilipinas na ho yung OFW. But ang gusto ko lang malaman, paano po natin sila matutulungan. Ang nangyari ho, nung lumapit ho sa amin, kasi parang ini-ignore ho sila ng kanilang agency at ng kanyang employer, ay sinubukan ho namin gawa ng paraan. And then nalaman ho ito ng kanya hong agency. At nung nalaman ay tinawagan itong si OFW at pinagbantaang patayin. Meron po tayong hawak na audio na sinasabing ayusin mo ate yung pagsusumbong mo. Papatayin kita. Parang ganon yung ganon ho pagkasabi niya. So ngayon ma'am, ganito hong mga kaso, paano po natin matutulungan yung mga kababayan po natin? Meron po ba tayong ibinibigay na free legal services? Kasi alam naman natin na yung mga OFW, minsan ayaw na nila magreklamo dahil wala ho silang sapat or pera na ipambayad sa mga pribadong abogado or anumang pwede nilang gagawin para sila ho'y makalaban sa kaso. Ma'am, mayroon ho bang tulong ang POA dito, ma'am? Opo sir, merong free legal assistance kami sa mga aggrieved parties. Yung pakiramdam nila sila ay inapi o meron silang problema na hindi sila natulungan. Meron pong mga abogado kami na mag-evaluate kung ano yung mga pagkakasala o violations na nagawa ng kanilang employer o ng kanilang agency. At ito ang simula ng isang proseso na magtutuloy-tuloy sa conciliation. Ang kasunod dito kasi pag nagreklamo sila at nakita ng mga abogado na merong issues o causes of action ang nagrereklamo, i-endorse sa conciliation unit. Dito sa conciliation unit, ito po yung parang hindi pa ito legal na proseso, pero paghaharapin namin yung agency at yung nagrereklamo at pag-usapan yung kanilang naging problema at pwede niyang sabihin doon anong gusto niyang anong demand niya sa kanyang agency, kung ibalik ba yung kanyang placement fee o bayaran yung pinambayad niya sa air ticket dahil hindi naman siya dapat ang magbayad o kung hindi kompleto ang kanyang nakuhang sahod, pwede rin niyang i-demand na bayaran ng kanyang recruitment agency yon sa kanya dahil po yung responsibilidad ng employer ay nagiging responsibilidad din ng recruitment agency kasi meron tinatawag na joint and solidary liability ang POEA sa ganyan na dahil ikaw ang representante ng employer dito sa Pilipinas ay ikaw din ang sasagot kung ano man ang kanyang pagkukulang. So, yun po, pwede niyang kaharapin at kung hindi maayos, hindi sila magkaroon ng settlement na tinatawag, ay magpo-progress itong reklamo na to, i-refer namin kung saan ang appropriate agency na pwede niyang kasuhan ang kanyang employer at ang kanyang recruitment agency para mabayaran kung ano man yung kanyang dinidemand. Kasi po yung recruitment agency, kung hindi niyo po nalalaman, merong escrow deposit na tinatawag. Ang mga agency merong pera na nakalagak sa bangko na nasa control po ng POEA at diyan po kukunin ang mga babayarin kung manalo ka sa kaso. Sinabi ng NLRC, yung National Labor Relations Commission, halimbawa na hindi ka nga napasweldo ng ganitong ilang buwan at dapat bayaran, ay doon po kukunin sa escrow deposit ng agency yung ibabayad po sa iyo. Ayun.
Ayun. Okay, Ma'am Mabel, maraming salamat po sa inyo pong pagbigay po ng kaalaman po sa ating pong mga taga-subaybay sa Pilipinas ng Air Force Teleradio po sa pangunguna po ni kapatid na Doc Chi at Colonel Jerry Samodjo. Ma'am Mabel, Merry Christmas in advance po sa inyo, no? At mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat sa inyong patuloy po na pagbibigay po ng serbisyo sa aming mga kababayan at mga kabayani po OFW. Mabuhay po kayo, Ma'am Mabel. Ayun, Ma'am Mabel, sandali lang po. Speaking of Doc Chi, nandito na ang ating gwapong-gwapong host na si Dr. Chi Omandap na galing pa ng Lipa. Okay, maraming salamat Alden at pasensya ka na, talagang emergency kasi kinakailangan natin mag-donate ng dugo dahil o-opera ng aking kaibigan. Anyway, babalik ko ito sa yung mikropono. Meron lang akong gustong sabihin unang-una kay Director Mabel Gorospe. Una, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programang Up Pilipinas sa usapang OFW at sana wag po kayong madadala na kayo'y maging bisita po namin sa mga susunod pang mga programa po natin. Ma'am Director, unang tanong ko lamang po ay ito Ang OWA ay meron sariling repatriation unit, di po ba? Meron din ang UMWA, ang DFA. Meron ng PUA na under po ng sa inyo. Ano po ang pagkakaiba nila? Ano pa ang pagkakaiba ng serbisyo ng mga repatriation unit ng mga nasabi ko ng OWA, ng UMWA at ng POEA? Opo. May kanya-kanya po kaming kumbaga kliyente sa repatriation. Ang POEA ay may responsibilidad sa mga OFW na mayroong recruitment agencies. Yung mga new hires na umalis through a recruitment agency. Kasi nga po kami yung regulatory body ng mga recruitment agencies. Ngayon, kung ang isang OFW ay isa ng balik manggagawa, tawag natin, or yung nag-renew na ng kontrata at returning or vacationing worker na siya, or direct hire, o name hire na tinatawag, yung walang agency, yun po ang responsibilidad naman ng OWA na i-repatriate. Ngayon, yung mga sinasabi nating undocumented workers, umalis pamuntang Dubai using a visit visa or a tourist visa, at nagka-problema siya doon, wala pong agency na hahabulin, hindi rin siya miyembro ng OWA, ang DFA po ang may responsibilidad sa papauwi po. Ayun, alam mo, ang tagal-tagal ko ng OFW, ngayon ko lang nalaman ang difference na yan. Sa totoo lang, tagal ko na, naging board of trustee ako ng OWA, ngayon ko lang din nalaman na merong ganong pagkakaiba ng kliyente. So malinaw na ngayon na lahat ng mga may OEC, yan ay under sa kay ma'am. At pero kung halimbawang ikaw ay balik manggagawa, yan ay under na ng OWA. Director, meron lang po kaming isa pang katanungan. Unang-una, yung tungkol po sa nabanggit po ninyo na escrow deposit ng mga agency. So, kung halimbawa po ang OFW ay hindi naman siya humantong dun sa pagdidemanda dahil marami nga tulad ng nasabi natin ng ating kasamang si Bong, meron mga OFW na ayaw na mag-file ng kaso dahil nga medyo mahal at sila malimit na umuwi ng walang pera Pero kung halimbawa talagang napatunayan, meron siyang mga dokumento na talagang siya ay hindi pinasweldo ng kanyang employer, ang malimit na ginagawa po nila ay sila tumatakbo sa OWA para humingi ng tulong. Pero nabanggit po ninyo yung escrow deposit. Pwede ba nilang ma-avail na makuha na lamang dun sa escrow deposit yung kanilang claim na hindi kinakailangan dumaan sa proseso ng sa pagpa-file ng kaso sa NLRC? Pwede ba yun? Ay, Doc, hindi po kasi kailangan mong ipanalo yung kaso mo. Yung kaso sa NLRC or sa adjudication or kung saan pong adjudicatory body para ma-avail po yung escrow deposit po ng isang agency. Ngayon, pero dito naman sa earlier than the filing of docketing of the formal case, nabanggit ko kanina yung merong conciliation process tayo
Ito'y hindi naman legal na proseso. Paghaharapin lang namin at pag-uusapan yung naging pagkukulang o yung claim na hindi niya nakuha. At madalas naman po yung recruitment agency ayaw din magkaroon ng talagang kaso, formal na kaso. Kasi mahal na yun eh. Pag nagkasuhan yan, ebidensya for ebidensya na yan, magka-hire sila ng abogado nila at kung sila'y matalo, yun nga po kukunin sa sa escrow deposit. Dito po sa conciliation, kayo din sa OWA ay gumagawa rin po nito. Yun nga yung anong tawag noon, parang aregluhan. Na pwedeng ding kung ayaw ng magkaso, nakakakuha pa rin naman po ng financial assistance or settlement yung mga OFW. Hindi nga lang kung halimbawa ang kiniklaim mo ay 3 buwang sweldo na ang halaga ay 50,000, siguro mas konti kasi Magtatawaran. you did not undergo the formal case already. So parang makakatipid din yung yung recruitment agency kung isettle na lang siya dito sa proseso na to. Sa OWA po meron din kayo niyan yung SENA na tinatawag. So nakakakuha rin ng minsan 20,000, 30,000 yung mga na nakakatulong din sa kung wala silang pera. Para yung iba kasi ayaw na magkaso dahil gusto mag-apply na lang ng panibago. Pwede ring maging settlement yung kagaya nun na i-redeploy na lang, baka maswertehin, yung ganun po, magkakaroon po ng negosasyon. Okay, ma'am, bago ko ibalik uli kay Alden ang ating katanungan, ang ating mikropono, meron na lang po akong ilang katanungan po. Director, meron po kasi ako na isinulat kanina sa aking column sa dyaryo, yung saksi ngayon, tungkol ito dun sa sinusumbong na Mama Gala. Si Mama Gala isang Arabiana ito na ang sumbong ng mga OFW, actually mahigit 10 na itong nagsumbong sa akin at nagpasa ng salaysay. Itong mga OFW nito, sila yung mga ibinalik ng mga employer sa kanilang ahensya. At pagbalik sa kanilang ahensya, doon sa SRA, yung Foreign Recruitment Agency nila, ang ginagawa ng Foreign Recruitment Agency ay ipinapasa sila kay Mama Gala. Ang paniwala nila ay akala nila si Mama Gala ay bagong employer. At doon na lamang nila nalaman nung nagkita-kita sila na ang dami na pala nilang Pilipina doon sa loob ng pamamahay ni Mama Gala, sila pala ay ibinibenta sa ibang employer, pinapasa. So, madaling salita parang human trafficking na ito dahil wala silang kamalay-malay Ngayon, ang medyo nakakabahala dito ay merong kasabwat na isang Pilipina na pinangalanang si Jasmine Prince. Si Jasmine Prince ay labas-pasok dun sa Polo. Ang nakakainis dito, nung aking nalaman sa salaysay, ito po ay nakakapaglabas ng tao mula dun sa shelter. At sinasabi niyang ihahatid na po namin ito sa airport. Pero pagkakuha doon sa worker, hindi naman pala sa airport, iuwi doon kay Mama Gala na naman. Nakarating na po ba itong impormasyon na ito sa inyo? May nakarating na po bang mga ganitong sumbong po sa inyo? Wala pa po akong, sa aking nalalaman, wala pa pong ganyan. Pero ito ay dapat may paalam sa labor attaché kung hindi nalalaman ng labor attaché kung ano yung ginagawa ng mga tao niya sa baba. Dahil ako po'y na-post din sa ating mga polo at ako'y nag-welfare officer din po for some time sa Dubai. At ang pagkakaalam ko po yung mga nasa accommodations ng polo, ng OWA at polo na distress workers ay bawal na bawal po na lumabas. Hindi talaga cellphone. Kaya kung nagpapabaya yung mga house parents doon sa accommodations ng polo, ay dapat pong malaman ng ni labor attaché para po magawa ng paraan. Kasi talagang tama po kayo, human trafficking na po yung ginagawa. Kawawa naman po yung mga distressed workers na nga, baka lumala pa yung kanilang pagka-distress pag ganyang merong mga nagsasamantala na sa kanila doon.
Tama po. Kasi actually kanina ay ipinasa ko na rin yung aking yung kopya ng aking artikulo sa dyaryo kay Labor Attaché Nasser Mustafa, pero wala pa siyang reply dun sa aking ipinasa. Hindi ko alam kung kanya bang binabasa. At ito ipaparating ko rin kasi talaga na sa kinaukulan kay Secretary Bello, dahil nga ito'y nakakabahala na imagine nasa loob na ang isa sa mga nagsumbong sa akin ay meron na siyang exit visa. Talagang paalis na siya. Kinuha pa siya nitong Prince Jasmine at dinala ni Jasmine Prince at dinala doon kay Mama Gala. So yung exit visa may expiration yan eh. Ilabas mo agad yan. Dapat ilabas mo agad yan. Eh dahil syempre inuwi siya doon sa bahay ni Mama Gala, mababaliwala na ngayon yung kanyang exit visa. Ngayon, ang tanong, sino na magbibigay ng exit visa? Doon na magsisimula ang malaking problema dahil wala na magbibigay ng exit visa sa kanya dahil illegal na yung pag-i-stay niya. Di po ba? Opo, illegal na siya. Sino po itong Jasmine, hindi naman empleyado ng Polo ito? Hindi to empleyado ng Polo. Kanina, nung aking na-trace yung kanyang Facebook page, ay talagang nakikita ko doon na talagang siya laging pumupunta pala sa Polo. Dahil yun ang pinagmamalaki niya, na siya ay nasa Polo o kaalis lang sa Polo. Yun ang mga post niya eh. Siguro mamaya, Director, ay aking ipapasa na po sa inyo at yung mga ibang complaint din. At ang huli, bago ko, Alden, eto na lang, ang huli na lang. Kung halimbawa po ba, ang mga OFW ay talagang klaro naman na talagang siya ay hindi inasikaso ng kanyang ahensya at nagpabaya katulad itong nangyayari nito sa mga pagsumbong sa ginagawa ni Mama Gala, pwede bang ang pamilya o yung OFW mismo ang magpadala ng sulat sa inyo upang i-request ang suspension ng kanilang ahensya? Ang pwede po nilang i-request ay yung repatriation. Parang yun po ang kasi tapos na yung kontrata, dapat umuwi na yung tao. Nang sa gayon po, maobliga namin yung deploying agency nila na pauwiin itong mga tao na to. At kung hindi sila gumalaw at hindi nila mapauwi, ay yun nga po, mapaparusahan sila ng administrative sanction. So, yun po ang dapat gawin. Mag-request for repatriation ng kanilang kamag-anak, lalo na kung hindi pa sana balik manggagawa yan. Pero kung mga matagal na po kasi doon, siguro yung mga tao na natin sa OWA o ng Polo ang pwedeng mag-call ng attention ng kanilang employer doon. Okay, thank you very much, Director. Ipapasa ko na ngayon kay Alden. Alden, maraming salamat. Ayun, Hello, Alden. Nawala. Ako lang ba si Alden lang ba ang nag-freeze? Anyway, itutuloy na lang natin. Director Maybel, ang ahensyang Alden, nakat ka, Alden, nag-freeze yung yung video mo. hello Doc, okay na? Sige, go ahead, ikaw na. Oo, baka may mga questions ang ating mga tigapanood kasamang Emil para kay Director Maybel Gorospe. Nakamute ka ata kasama? Yun. Yeah, so far wala pa namang tanong itong ating mga viewers at mga nanonood sa atin at nakikinig sa dumadami lang ang mga nanonood at pinambati natin, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin. As far as Singapore and KSA, merong mga nanonood ngayon. Sige, hanggang mamaya siguro kung may maisip akong itanong. Pero naitanong na lahat ni Benji at ni Bong. Back to you, Alden. Thank you, kasamang Emil. At ma'am, kay Ma'am Maybel, ma'am, ano po yung contact number ng POA Repatriation and Assistance Unit kung sakaling may mga kababayan tayong gustong may magdulog o may katanungan o may isusumbong na kanilang mga kamag-anak? Po. Sandali lang po. Sige lang po, ma'am. Baka may tanong po si kasamang Benji.
O Bong? Oo. So, yun na sana no sa POA, sana meron silang internet parang like WhatsApp, Viber na pwedeng magamit pang international kasi pag via local number, medyo mahirapan minsan yung mga OFW na tawagan gawa nung pag wala silang load, no? Hindi sila nakakapag-load, hindi sila makaka-contact sa mga hotline. So, oo, lalo ngayon ang uso na ngayon mga WhatsApp, Viber. Dapat nare-reach out tayo ng ating mga kababayan lalo na pag nasa ibang bansa. Yes. So meron bang ganun, ma'am, yung ating pong POA hotline na pwedeng alternative hotline, parang ganun? Meron po, kaya lang di ko kabisado. Meron kaming Facebook na ang ating legal assistance division, meron din ang repatriation division. Hindi ko nga lang di ko lang memoryado. Pero ang telephone number po namin dito, telephone number ko po sa landline. Landline po ba kaya o ano? Sige po ma'am, go ahead. Oo, landline 724-3701. Dito ata sa Pilipinas ma'am, nilalagyan na ng 8 sa unahan, no? Opo. O 8724-3701. Oh, ito po yung POA Repatriation and Assistance Unit, tama po ba ma'am? Yes po, yes po. Opo. Ma'am, huling mensahe po. Basta ang POEA po ay patuloy na nagseserbisyo at ginagawa namin ang lahat ng pwede naming ibigay na serbisyo sa mga ating OFW, lalo na po yung mga distress na tinatawag namin, especially kung may kinalaman sa kanilang ahensya, kasi yan po talaga yung pinaka iba ng aming serbisyo sa OWA at sa DFA. Yung may pinalaman sa hindi pinapansin ng recruitment agency or ng hindi ibigay ng assistance, yan po ang pinaka main na function po ng TOEA. Ma'am, may habol lang po si Doc Chi. Go ahead, Doc. Yeah, Alden, I think si AJ Ricaplaza mula sa Kingdom of Saudi Arabia ay may pahabol na katanungan para kay Director Maybel Gorospe. Go ahead, EJ. EJ. Hello. Narinig niyo po ba ako? Hello po. Yes, go ahead, EJ. Si Ma'am Maybel po ay lagi po ako nag-email sa kanya. Ako po yung humihingi ng assistance sa conciliation. Meron po kasi ako sa POEA. EJ, medyo ilay mo ng konti yung mic mo. Yan. Meron po ako sa POEA, yung concern po, yung agency ko 5 taon po ako sa Saudi. Tapos hindi ako nakauwi at ngayon nakauwi na po ako nung March. At ngayon po nag-ano po ako ng claims ko. Kaya lang parang yung agency ko parang hindi ako pinapansin. Samarik po yung agency ko. At sa Biyernes po meron po kaming second conference ng SENA sa POEA. Nag-conference na po kayo? Kaya lang sabi ng parang wala kang responsibilidad. Dumating po yung agency? Dumating po, ma'am. Kaya lang sabi niya sa akin, parang wala po silang responsibilidad sa akin kasi nakauwi na ako. Ang ko lang yung benefits ko, yung may 1 buwan at kalahati akong hindi nakasahod, tapos yung wala akong naiwing kahit pisong benefits sa 5 taong pagtatrabaho doon. Tapos yung kontrata ko, yung sahod ko hindi naman nasunod. 1.7 yung pinirmahan ko, pero 1.3 lang ang naging sahod ko doon pagdating ko po. Sige po, kung hindi naman magkaroon ng kalutasan ng ang iyong problema dito sa conciliation, ay ina-advise naman namin na bibigyan ka namin ng referral para sa pagkakaso mo sa iyong agency sa National Labor Relations Commission. Para doon, mas takot kasi sila dahil yung proseso nga natin sa conciliation, parang hindi legal na proseso pa. It's a non-legal procedure at aregluhan. Usually, lalo na kung malaki yung claim mo, yung mga ibang agency, gusto nila idaan sa kaso para magpapakita ng mga ebidensya, ganon.
At siyempre, yung iba, inaasahan nila na mawawalan ka ng loob. Pero kung pupursigihin mo yung iyong claim at tiyagain mo yung pagkakaso hanggang sa NLRC, kung hindi kayo magkaroon ng settlement dito sa aming opisina, ay may papupuntahan naman yan. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, kung manalo ka sa kaso, merong pagkukunan ng ibabayad sa'yo. Sige po, sa karapatan ko, ma'am, kasi sabi na sa akin, wala silang responsibilidad sa akin. Bakit? Ay dahil nakauwi naman po daw ako at sumasahod naman po ako. Ang ano ko lang naman, wala po akong nakakuha sa 5 taon, saka yung firma ko hindi naman nasunod. Eh, nasayang po yung 5 taong buhay ko doon. Dahil ngayon naghahabol po ako ng ikabubuhay dito sa Pilipinas. Sige po, kailan ang susunod po ninyo na na conference? Sa Friday po, ma'am. Sa Friday. Sige, titingnan ko yung iyong folder, yung kaso mo, at kung hindi kayo magkakasundo, sabi ko nga, ay pwede mong ilaban yan hanggang sa NLRC po. Sige po, ma'am. Kasi Facebook name ko po ito. Ang tunay kong pangalan po, Edgardo Rica Plaza. Edgardo? Edgardo Rica Plaza po. Sige po, pahanap ko yung records nyo. Ano po? Sige po, salamat po, ma'am. Ayun. Doc Chi? Okay na. Pasensya na ma'am, may mga humahabol pa tayo. Baka may pahabol pa ang ating mga kasama dyan. Benji o kaya Bong? Actually, wala na siguro. Siguro yun na lang mamaya, no? Pagkatapos natin magprograma, hindi ko na lang yung ni Ma'am Mabel, yung contact cellphone number niya para in case na meron po tayong mga problema pa madali ko siyang madali ko siyang ma-send yung sa kanya, yung mga problema, concern ng ating mga OFW. Ito naman na hindi naman para sa amin, kundi para dun sa mga nangangailangan ng tulong na mabigyan po sila ng kasi minsan kaya tumatagal yung kaso gawa nung hindi kasi masyadong nakakarating kay Ma'am Mabel o sa iba pang mga talagang mga officers in charge natin na talagang tumututok sa mga problema. Minsan kasi yung sa baba, hindi naman nila inaasikaso ng maayos, so hindi nakakarating sa taas, kaya hindi nagagawa ng aksyon. So yun lamang at kami patuloy talaga na nagpapasalamat sa inyo Ma'am Mabel, sa POA, kay Director at sa lahat pa ho ng mga nagtatrabaho talaga ng tapat at sincero sa kanilang mga katungkulan. Maraming salamat. Sir Aldin, balik sa'yo. Kasamang Benji. Ang sa akin naman, ako, nagpapasalamat pa rin ako, again, sa POEA. Kay Director Mabel, maraming salamat sa inyong serbisyo sa bayan. At alam naman natin, ang POEA ay isa sa mga punong abala nung dumating itong pandemya. At talagang nakita namin yung pagod at hirap ninyo. At bilang part naman, ako bilang part ng communication team ng ating gobyerno, ng pamahalaan, PCOO, at ng Balita Central. Actually, meron akong minamanage din na online news portal. Ito yung Balita Central Digital. Meron tayong website. Ma'am Mabel, kung meron pong kayong pangangailangan ng information dissemination at maibaba natin sa ating mga kababayan, ang mga balita na gusto ninyong maiparating sa kanila, kumpletong impormasyon, walang labis, walang kulang, walang halong pag-iinarte. Ika nga, para lang ma-fight natin, ma-solusyonan natin yung problema natin sa disinformation, we are backing you up. We are very much willing to assist you na disseminate natin ang information sa ating mga kababayan. Especially ang mga OFWs na nandun sa ibayong dagat, nakikipagsapalaran pa rin hanggang ngayon at yung mga nag-uwian dito para dito naman na makapiling ang kanilang pamilya. Maraming salamat po at mabuhay ang POA. Ma'am Mabel, thank you. Ayun. Ang ganda talaga ng background ni kasamang Benji, no? Christmas na Christmas. Pasko na sa Batangas. 2 weeks na lang, Noche Buena na. Yes, kasamang Bong? Doc Chi. Hey Ben, Alden, thank you very much at muli ako'y nagpapasalamat kay Director Mabel Gorospe sa kanyang pagbibigay ng pagkakataon na siya ay ating makapanayam at sana maski dun sa isa rin nating programa makasama rin natin siya. Ngayon din sa Alden, maraming salamat sa yung pag-take over. Anytime, Doc.
Okay. Ma'am Mabel, may na ano ata kanina yung huling mensahe mo? May sasabihin ka po ba, ma'am? Yun lang po, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Kami rin ay natutuwa na nakakapagbigay ng informasyon, lalo na sa ating mga kababayan nga na OFW dahil minsan kahit sabi naming nasa website yung mga informasyon na pinapaalam namin, minsan wala naman silang access or hindi naman sila nakakapagbukas. Kaya mabuti po yung direksyong napag-uusapan po natin kung anong kanilang gagawin. Kaya maraming salamat po sa salamat, Director. Programa. Maraming salamat, Director Mabel Gorospe ng PUA Repatriation and Assistance Unit. Ayun, may natutunan tayo ngayon ang PUA para sa may mga agency. Ang OWA para sa mga direct hire, yung mga walang agency. Ang DFA para sa mga undocumented at saka walang agency. Kasamang Bong? Oo, talagang napakaganda ng programa ngayon at bilang isang advocate, malaking tulong ito sa amin sa patuloy po nating pakikipag-ugnayan sa ating mga OFW around the globe na kung saan man ay sila ay nananawagan at tumingin. Kasi napakaraming mga OFW po natin na hindi sila nakakapag-research dahil nga ang hawak lamang nila ay mga local numbers. Minsan hindi sila binibigyan ng mga linya ng internet kasi ayaw ng amo nila, no? So doon yung problema minsan na parang hindi sila nakakapag-research. And then doon naman sa mga kababayan po nating iba na mas inuuna po yung meron pa nga silang application ng TikTok kaysa ibang mga dapat application na napaka-importanting ilagay nila sa cellphone nila para sila ay malocate in case of emergency na meron po sila mga problema, no, sa kanilang kinaroroonan. So yun lamang. Sir Alden, Ayun, sa pagkakataong ito at nakuha na natin yung oras ng ating programa and ng ating programa unless may mga sasabihin pa ang ating mga kasama. Pero kung wala na, i-turn over na po natin kay Colonel Jerry. Colonel Jerry? Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating programa ng Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Naway ang ating pong palatuntunan ngayon ay nakapagbigay din po ng dagdag na informasyon para po sa mga kababayan natin. Mga OFW, nagtatrabaho dyan po sa ibang bansa. So sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, General Allen T. Paredes, at sa pangalan po ng aming Wing Commander, si Brigadier General George Blanco, mga kaibigan, ito po si Colonel Jerry Zamudio at ang inyong pong napakinggan ay isang bahagi uli ng ating pong pagnais ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa na nasa ilalim po ng ating NTF LCAC, yung tatawag na good governance. Maraming salamat po. Thank you, Aldin, kay Director Chi and Emil Carion, Bong David, at saka kay Benji Durango, at sa ating pong guest ngayong araw na ito, kay si Momono, nakalist na. Thank you very much po.